Morning po. Morning. Hello. Pwede yung pumasok. Sige po, pwede. Pasok tayo dito. Dito nabubuksan ganito lang. Yan lang yan. Yan. Okay. Sira na kasi yung bahay namin. Ayan. Sira na yung pinto ano. Oo. Ganyan na lang siya oh. Hindi na siya Mahirap buksan. mabuksan talaga na malaki. Ganyan lang. Isang tao lang yung makakadaan. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga naman. Upo ako dito para mag-usap-usap tayo. Sige. Hindi, tabi ka kay nanay. Yan, doon. Sir, rin ng puro kanan. Okay lang, dito sa may sahig nyo. Dito ako uupo. Medyo maingay lang yung ating background kasi malapit sa kalsada. Ano, maraming sasakyan dito. Marami. Oh, anong pangalan ni nanay? Corazon. Corazon. Apelyido. Rapada. Kayo si Giselle, Giselia. Cecilia Silada Rapada. Ilang taon na si nanay? Ang edad niya, 78. Tapos si ate Giselle, 38. 38 ka na. Yes. Oo. So, nasaan yung asawa mo nanay? Wala, patay na rin. Patay na. Ilan po yung anak nyo lahat? Ano, Dalawa. 3. Dalawa. Isang buhi. Dalawa na yung nawala. Oo. Tapos si ate Giselle na lang yung... Anahibilin. Oo. Ganun po pala. Ano, si ate Giselle may asawa. Wala po. Solo parents. Mag-isa mong binubuhay yung anak mo. Ilan ang anak mo? Isa lang. Isa lang po yung anak ko. Oo. Nasaan yung anak mo ngayon? Nag-aaral. Anong grade na? Grade 3. Oo. Anong trabaho ni ate Giselle? Nagyayaya doon. Alaga ng bata. Nag-aalaga ka ng bata. Oo. So, kumusta ang pag-aalaga ng bata? Mahirap. Ako lahat nagpapaligo, nagpapakain, nagpapatulog. Yun lang. So, araw-araw, Yes po. pag linggo pahinga. Yes. Yun lang day off ko pag linggo. Kumusta naman kayo dito ni nanay? Okay lang naman pag mayroon akong pera, nakakabili ako ng Bigas. bigas. Lingki. 25 kilos. Tapos yung iba pinambabayad sa utang. Kasi hindi na pautang yung tindahan pag hindi nababayaran agad. Oo. Ang sistema kasi kailangan para pautangin ka, babayaran mo tapos pwede ka ulit makautang sa Asya yung kanila. dyan sabi, Oo, magbabayad daw ako ng utang para Utro. makakaliwat, Liwat. makakaulit sa pag-utang. So yun yung ano mo, yung parang way na masustain niyo yung pagkain niyo ni nanay kasama yung anak mo. Lalaki yung anak mo. Yes po. Ilang taon na yun? 8 years old, Malaki na ano. grade 3. Oo, bakit? Ano po ang nangyari? Nasaan yung tatay, yung asawa mo? Nung nandun ako sa Mercedes, umuwi ako rito sa Hindang para manganak. Tapos nung tinatawag na siya ng ninanay, hindi siya pumunta kasi wala daw siyang pamasahe papunta rito. Nung kailangan matneya kung kuan, pamasahe papunta rito. Para maalagaan ka. Yes. Nagpunta kami ng hospital, wala kami kapera-pera. Basta, hanggang ngayon, So hindi na siya bumalik dito or bumisita hindi sa'yo? na. Nandun siya sa Cotabato. Ang layo, sa Mindanao. Mercedes siya. Taga Mercedes. Kasi, sir, pag ginchat-chat ko siya sa messenger, sabi lang niya, wala daw siyang pera. Sabi ng asawa mo. Oo, yun ang sabi niya, wala daw siyang pera. Matagal na, 8 years na eh. Yes. So kahit man lang yung pag-ayuda sana sa anak mo, yung Hindi. pambili ng gatas, pagkain. Hindi. Ako lang lahat na susumikap para mabuhay siya. Ako lang lahat. Kahit na pambayad ng kuryente, ako lang lahat. Ako. Dito, magkano yung kinikita mo sa pag-aalaga ng bata? 4,000. 4,000 Buwan. bawat buwan. So kumusta ang kalusugan nyo nanay? Mabuti naman. Walang masakit? Wala. Kasi sa edad niyang 78, ano na to eh, malakas pa si nanay. Kaya pang maglakad-lakad. Oo, tuwing umaga. Naglalakad ako papunta doon. Pinuntahan ko ngayon. Exercise lang, gano'n. Oo. So nagkakasya kayo dito?
kasya kami yan. Kasya kami, yung bata, tapos si nanay ako. Dito na lang ako. Yung pa ako, inakit ko rito para magkasya kami. Oo, kasi ano lang to eh, parang walang 1 metro yung lapad ng higaan nyo. Siya. Tsaka sobrang mainit ka po ni dahil yung mga dingding nila, yero. Tapos yero pa. Pag tanghali, ang init-init, kahit gumamit kami ng ceiling fan, ganun din. Pangarap namin na maayos yung bahay namin, kahit plywood lang, maayos lang. Tapos yung mga arigi namin, yung ano namin, mga sira na kasi. Pag naghahangin ng malakas na ano tawag it ate? Naninervyos siya malakas yung hangin. Baka bumagsak ang Oo. bahay. Kung 8 years na po yung asawa mo na hindi na nagparamdam sa inyo, Hindi. baka wala nang plano yun na bumalik sa'yo. Hindi na po ako babalik sa kanya kasi irresponsible po siya. Iniwan po kami. Tapos nung nanganak ako, hindi siya pumunta rito sa ospital. Mabuti na lang may nanay pa ako. Siya ang nag-asikaso sa akin. Yun ang nais ko lang. So kahit bumalik yung asawa mo, hindi mo Hindi na natatanggapin? po. Hindi na. Sinasabihan lang ako, magtrabaho daw ako. Yun lang ang sabi niya. Naawa na nga ako kay nanay kasi siya lagi yung pinagagalitan ng anak ko. Bakit naman? Kasi pag wala siyang baon, nagagalit siya. Nagagalitan niya si nanay. Tapos yung pintuan, sinisira niya. Ng anak mo? Yes po. 8 years old pa lang yun. Ba't matapang na agad? Wala naman akong magagawa kasi wala siyang amang kinamulatan. Ako lang nagpalaki sa kanya hanggang ngayon. Kaya nga ako nagtatrabaho para maayos tong bahay namin pero hindi kasya sa pagkain na pupunta. Ako naman, wala ko naman hanap buhay kasi matanda na ako. Ngayon, pag nag-aaral at bata, ako lang ang iwan dito. Tanghali naman ako yung bata. Kayo na din yung nagsasaing, gano'n, nagluluto. Nagsasaing pag mayroong sasaingin. Pag wala naman. Katulad ngayon, ang uuwian yung bata ngayon, ito lang na kanin, ang sobra namin kagabi kainin. Ito. Walang ulam. Walang ulam. Para lang to sa bata, Oo. sa apo mo. Paano yung tanghalian nyo ngayon? Wala. Wala kaming Ako bigas. ang wala tanghalian pag May bigas tanghali. ulam. Bigas wala ulam. Yan eh. Ano na Mayroon. lang, mga gulay, ginamos. Bumibili na ako pag may pera ng toyo. So yun na lang, ano, Or di kaya dilata. gano'n na lang. San Marino. Pag may pera. Pag walang pera, wala. Minsan nga, kumakain ako pag linggo, kung ulam ka asin. Walang pang Toyo, ganyan. toyo or mantika. Mantika. Anong ulam mong mantika? Yes, oh. Inaano sa kanin. Lalagyan ng tuyo siguro. Oo. Tuyo mantika, parang adobo na din. Ayun ang ginagawa ko pag linggo. Pag walang ulam. Oo. Grabe no, napakahirap din ang kalagayan ninyo. Tapos yung pagtulog pa, yun yung pahinga na nga lang, hindi pa komportable. Ayan, Pero so, para kaming sardinas. oo nga. Sige nga, paano kayo matutulog? Dito. Oo. Parang Masikip. kung ako nga lang ganyan, dito na. Oh. Dito. Oh, mga ganun na lang, wala nang galawan. Ganyan. Diligid. Nasa rin. Tapos si ate din eh. Diligid. Oh, tapos Yung si bata, Boto, yung nasa isang anak gitna. mo. Mahirap Yung talaga. bata namin nasa gitna. Ako dyan. Dito siya. Mahirap talaga. Sa dyan. Maganda sana ito kung nalagyan ng ano, ng sahig. Ano? Walang Para naman, may walang tumalong naman matang. sahig. Mabuti nga kung mayroon sahig kasi ako nasa sahig na lang ako.
Mayroon. Binaba. Wala naman. Nabaha dito? Binaba pag Mm. naulan. Tapos dito yung kanilang kusina. Yan, medyo nabulok na din yung Mabulok. kusina. Yung ano. Ayan. Tapos wala pang singawan kaya sobrang init. Yes po. Sino ang gumawa nito? Yung dito. Pinsan ko. Pinsan nyo. Pamangkin ni nanay. Mayroon la namin tulugan. Ha? Meron lang kami. Kung mayroon la namin tulugan, Oo nga ano. Para Kawawa hindi din naman kami sila pag- kabuno. tudaan, ware-ware, Damit para hindi namin, kami pagtudaan. nagpakasampay lang. Kahit saan. Sampayan. Ayan, nagtitiis na lang sila Ate Giselle at saka si Nanay Corazon sa ganitong sitwasyon. 4,000 talagang kung tutuusin kulang. Tahuban na lang nga ni namin silo pin para diri kitain. May CR ho kayo. Wala. Doon Wala kayong kami CR? sa CR sa pinsa sa pamangkin niya doon. Lalakad pa siya doon. Malayo. Paano pag ano na? Pag emergency, Emergency na. Nagtitiis na lang hanggang umaga. Oh. So, ano naman ah. hihintay na lang kami sa umaga. Ayaw mo nang mag-asawa. Ayoko na. Mahirap. Mahirap. Ayaw ko. Paano pag may manligaw sa'yo? Pwede pa lugo pag Amerikano. Amerikano. Bakit Amerikano? Baka makahon sa hirap. Yung mga anong tawag doon? Yung mga taga nandun sa Amerika. Apam. Ano? Apam. Apam. Apan. Mag-chat-chat ka, baka may magkaano sa'yo ng Amerikano, di ba? Marunong ka mag-chat. Yes. Mm. Nandun yung cellphone sa trabaho. Di ba? Yun naman pala, sana makahanap ng ano, apan? Amerikano. Apam. Apam. Makahanap ng Amerikano si Ate Giselle para makaahon daw sila sa hirap. Ang mapapayo ko lang sa mag-aasawa, pumili sila ng lalaking tapat, hindi sila lulukuhin. Hanggang habang buhay silang susuportahan. Yun lang po. Pati sa magiging anak nila, wag nila akong gayahin na solo parents, walang asawa, ako lahat ang may kita, nagtatrabaho. Iniwanan lang ako. Hindi na pinanagutan, no? Saya na po ako sa anak ko kahit makulit. Okay na lang, okay yan. Okay na lang po yan. Basta ayaw ko ng mag-asawa, mahirap ang buhay. Malang bilihin. Alagaan mo na lang yung anak mo at saka nandito naman si nanay. Swerte mo at meron kang nanay na Kaya- di ba, nagkakasakit tayo, merong humahalili, nag-aalaga sa'yo. Di ba? Wala bang space para magtanim-tanim, ganon? Mayroon ako tinanim nga gulayin. Kasi yung bata pag nagagalit, binubunot. Binubunot ng anak mo. Opo. hindi maitsura yan magtanim kasi pag lumalaki, pag naiinis siya, tinatanggal niya. Tinatapon. Dapat sabihan nyo na huwag tatanggalin kasi gulay yan, hindi yan damo. Tinatanggalin. Manahihim mo pagsabihan yung bata. Di manahihim mo pagsabihan yung bata. Hindi Pag nakikinig. nagagalit, oo. Mm, Inaano, binubunot. ganun pala. Kahit pala mag-garden ka, talagang walang mangyayari. Wala nga. Bubunutin ng apo mo. Mhm. Sabihan mo na gulay yan. Oo, kailangan lang pagsabihan. Ano? Kasi kung hahayaan nyo na hindi nyo sasabihan, talagang magiging matigas ang ulo niya, hindi kayo papakinggan. Minsan pag nagtatanim ako, nagtatanim rin siya pag wala siyang sumpong. Nagtatanim yan. Masipag yan pag hindi. Bakit sumpungin yung anak mo? Hindi, pag pinagagalitan ni nanay. Meron ho tayo dito blessings para sa kanila. Galing po kay Tita Fede ng New Jersey. Halagang 2,000 na groceries. Para kahit pa paano meron ho kayong pagkain, makadagdag sa pangkonsumo ninyo. Meron tayong bigas. Ayan.
10 kilong bigas ito, Ate Giselle, no? Sige po. Ayan, tapos meron tayong mga prutas para sa inyo. Nanay, may ano to, may mga mangga, orange, at saka saging. Ayan. Pwede to ulamin. Basta mainit lang yung kanin, pwede. Ayan, may isang tray na itlog para meron kayong mauulam. Yung itlog, ano lang yan eh, magprito ka lang o maglaga, ulam na. Oo. Tapos ito tinapay, may peanut butter, may mga snacks kayo, nanay. Ayan. Ito pa. Tapos meron Hansel. Baon ng anak mo, Ate Giselle. Asukal. Meron tayong tuyo. Ay, mantika, sibuyas, bawang. Ayan, may udong, miswa. Ayan. At mga noodles para kahit papaano may mga ulamin. Oo, pag wala kayong maulam, lulutuin lang kaagad. Oh, bilis na. More blessing to come. Opo, ayan. May sabon para pag maglalaba kayo. Tapos nandito yung mga dilata. Ayan. Para kahit papaano makatulong at makaano sa kanilang pagkain. Kaboni may sardinas, may beef loaf, may century at saka may corned beef para sa kanila. Ayan. Pagmamahal po yan ni Tita Fede ng New Jersey sa inyo para kahit papaano ilang araw din na konsumo. Maraming salamat. Ayan. Nakadungaw lang si nanay kanina sa bintana. Ayan, biglang may dumating na grasya, ano? Oo nga. Ganun ang ating Diyos. Ngayon, So, unexpected na blessing yan. Sana maraming blessing ang dumating sa'yo. Salamat. Nakaka-proud si Ate Giselle kasi kahit single mom siya ay binuhay niya ng maayos yung anak niya. Ngayon 8 years old na. Kalain mo mag-isa siyang tinataguyod yung nanay niya. Tapos yung anak niya wala silang ibang kasama dito. Kaya laban lang, Ate Giselle. Mas lalo kang i-bless ni Lord kasi yung pag-aaruga mo kay nanay sa anak mo, siya lang yung naghahanap buhay. Sa kinikita niyang 4,000 pinagkakasya niya para sa pangailangan nila dito. Kaya hindi niya na rin magawang mapaayos yung kanilang munting bahay dahil nga sa kulang na ano. Laban lang sa buhay. At mag-iingat kayo dito. Maraming salamat kay Tita Fede sa blessings at ingat tayong lahat po ni pagpalain pa po tayo ng ating Diyos. To God be the glory. Hanggang sa sunod nating pagbisita kila Nanay Corazon at Ate Giselle. God bless. Ingat tayong lahat. Bye-bye. Bye-bye, Corazon. Ayan, isang pamilya na naman ang naayudahan natin. Thank you. Bye-bye.